Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Gabi po, ito po ang latest update natin ngayong araw, February 2, 2026. Patuloy pa rin pong umiiral sa ating bansa itong Northeast Monsoon o yung amihan. Umaabot pa rin po yan hanggang dito nga po sa parte ng Bicol Region. Kaya asahan nga po natin sa gabi, madaling araw, ay malamig ang ating lagay ng panahon. Habang yung shearline naman ay magpapaulan po yan sa may parte ng Visayas. Kaiba yung pag-iingat at paghahanda nga po para sa ating mga kababayan dyan sa parte ng Visayas. Sa Palawan naman, magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon, pero meron tayo dyan mga isolated rain shower. Ganun din po sa parte ng Mindanao. Habang meron na nga po tayong low pressure area na minomonitor dito nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. As of now, yung pinaka-latest update ng European Center, ito po ay bumaba ang tsansa na maging bagyo. Dahil nga sa patuloy na paglakas nitong Northeast Monsoon, ito po yung nagiging main factor para po masira ang isang bagyo. At ito po ay posibleng pumasok ng ating bansa at posibleng tumama as low pressure area sa parte ng Eastern Visayas or dito naman po sa may northeastern portion naman ng Mindanao as low pressure area. Pero hindi po natin i-rule out yung posibilidad na mag-develop siya bilang isang tropical depression. Since malayo pa nga po ito, ay marami po pong posibleng senaryo. Kaya maghanda po yung ating mga kababayan. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, February 3, so expected nga po natin na posible po ay makakapasok na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng February 4, ito po ay nasa eastern section ng Davao City. At pagdating po ng February 5, nasa northeastern portion na po yan ng Mindanao as low pressure area. At pagdating naman po ng February 6, mapapansin nga po natin as low pressure area, posibleng tumama po yan sa parte ng Visayas as low pressure area. Pagdating po ng February 7, nasa parte po yan ng Sulusi at magpapaulan po yan sa may Palawan. Kaya maghanda po yung ating mga kababayan dyan sa may parte ng Palawan. At pagdating naman po ng February 8, patuloy pong lalakas ang ating Northeast Monsoon. Mataas ang tsansa ng pagulan sa may parte ng Mindanao, ng Bicol Region, Central Luzon, including Metro Manila, Marinduque, at kasama rin po ang Romblon ay makakaranas ng mga pagulan dahil nga po sa shearline. Pagdating naman po ng February 9, tuloy-tuloy po mataas ang tsansa ng pagulan sa may parte ng Quezon, Bicol Region, Mindoro Provinces at northern portion ng Visayas, kasama rin po dyan yung Palawan. Pagdating naman po ng February 10, patuloy pang lalakas itong Northeast Monsoon dahil magkakaroon naman tayo ng high pressure area sa parte ng Japan. Kaya yung mga pagulan sa may parte ng Visayas at northern portion ng Mindanao. By February 11 and 12, expected na po natin tuloy-tuloy na makakaranas ng mga pagulan sa parte pa rin po ng Visayas at northern portion ng Mindanao. By February 13 and 14, tuloy-tuloy pa rin po na malakas ang ating Northeast Monsoon at yung shearline po ay magpapaulan pa rin po yan ng tuloy-tuloy sa parte ng Visayas at northern portion ng Mindanao. By February 15 and 16, asahan natin tuloy-tuloy po tayo makakaranas ng pagulan sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.